Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating banalagawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Diyos. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Diyos na ito po'y dadalhin ng ating mangaral, ang ating beloved ordained preacher, Willard Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Diyos. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po yung manalangin, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala, mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Double Evangelist, Walde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos natigil sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo maglingkod sa aming nagawang pagkukulang. Kabagan mo kami't patawari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw pong maglagay. Makatagad dapat kasi ikaw po aking naasahan po sa pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kami samahan ng Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Double Evangelist, Walde Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at apo'y nagpabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan, mga viewers sa ating pong live webcast. At ang ating tatalakayin, pamagatan po nating an account. An account sa Tagalog, pagbibigay sulit. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Romans, chapter 14, verse 12. Chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Verse 7. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Verse 8. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. God bless you po. Kindly po sa Tagalog. Ipo sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, talatang 12, 7 at 8. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Palakpak na may pasasalamat, pagbibigay walhati sa ating Diyos na mabait sa langit, at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang magpala ng kanyang banal na salita. An account o pagbibigay sulit. Yan po ang ating tinatalakay o tatalakayin ngayon, mga minamahal. Sa pangangalan ng ating beloved Double Evangelist, Walde Almeida, the end time prophet of our loving God, palagi natin napapakinggan ang salitang going to heaven is the greatest matter of importance. Yung pagpunta daw sa langit, mga minamahal, ito isang mahalagang bagay na dapat nating bigyang kahalagahan. Kung nagbibigay tayong kahalagahan sa maraming bagay, mga minamahal, hindi kayang pantayan ang pagpunta sa langit, at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pahalagahan. Dahil sabi ng ating nabasa,
ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga palagi nating sinasabi, mga minamahal, ang pagkatawag ng Diyos ay hindi pagkatawag na kagaya na sa ibang fellowship. Ating napakinggan, 18 years na pastor, mga minamahal. The same doctrine sa atin. Pero ang sabi niya, mga minamahal, may kagalingan, konti lang. May pagsunod, konti lang, mga minamahal. Kaya 18 taon na pastor, mga minamahal, hindi niya natanggap o hindi nila natanggap, mga minamahal, yung mga bagay na ating natanggap, mga bagay na ating naranasan, mga bagay na naganap sa ating buhay. Subalit, sa 3 araw lamang na pagdalo sa ating banal na gawaing isinagawa sa kusada, doon sa dako, mga minamahal ng Mindanao, nakita kagad nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sapagkat yung kanyang asawang may sakit, mga minamahal, pagkatapos mabautismohan, pag-uwi sa bahay, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi basta-basta ang ating kalagayan, mga minamahal. Yung ating kapitbahay, mga minamahal, dito sa, ngayon kanina lang ha, dito sa kalye, dito sa kabila, mga minamahal, siya'y pumunta rito kanina, mga minamahal, nagpabautismo. Ang sabi ng ating kapwa mga ral, sino po nagdala sa inyo rito? Hindi yung pagpupuri nyo, napakinggan ko, sinundan ko lang, dire-diretso ko rito, napakinggan ko, may bautismo raw, nagpabautismo na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi basta-bastang tayo'y narito. Tayo'y narito, mga minamahal, Diyos mismo ang nagdala sa atin dito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Gayon pa man, dapat nating maunawaan ang pagpunta natin dito ay hindi ito ang katapusan ng paggawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bagkos sa simula ng araw na tayo'y tinawag ng ating mahal na Panginoon at mabautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, diyan magsisimula ang ating tunay na buhay. Buhay hindi sa makasalanang sanlibutan, kundi buhay nakasama ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit? Dahil sinasabing tayo ay magbibigay sulit. Verse 12, ang sabi, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Tayo mismo sa ating sarili, mga minamahal. Anong ginawa natin sa harap ng mahal na Panginoon na kanya'y tayong tawagin? Walang bagay na malilihim. Sabi ng banal na kasulatan, ang malaki at maliit na bagay na ginawa natin sa harap ng Diyos. Kung tayo naging sinungaling sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, ang lahat ng bagay ay lantad at tayo ay haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Dahil hindi na tayo may-ari ng ating sarili. Hindi na tayo. Ang Diyos na tumawag sa atin, siya na ang may-ari sa atin. Kaya nga sinasabi tayong bayang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat tayo nabubuhay hindi sa ating sarili, hindi rin tayo mamamatay dahil sa ating sarili. Ang tao sa sanlibutan, pag wala nang pupuntahan, magpapakamatay. Mabubuhay sa sarili nila, sa kalayawan, sa kasalanan, at mamamatay sa sarili nila, mga minamahal. Pero sabi ng ating labasa, tayong pinagpala ng Diyos, mabubuhay tayo hindi sa ating sarili, mamamatay tayo hindi sa ating sarili. Sabi ng verse 8, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay, kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang mga versikulong ito ay isang patunay, tayo'y sa Panginoon. Kaya't ayaw at sa gusto natin, haharap tayo sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. At palagi nating iisipin, mga minamahal, merong tinatawag na paghukom na darating, kaya nga may langit at merong tinatawag na impyerno, mga minamahal. Sa langit, puno yan ang tinatawag na kaginhawahan. Sa impyerno, puno yan ang sinasabing paghihirap. Sa langit, mga minamahal,
meron tayong sinasabing kapayapaan dahil ang ating Diyos, ang ating pinakamahal na Jesucristo ay tinatawag na Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, subalit mga minamahal doon sa impyerno, wala kang kapayapaan. Sa langit, meron kang tinatawag na yan ang ating comfort zone. Diyan tayo aaliwin ang gusto ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil ang ating malapero sinasabing ating comforter, ang ating Diyos sa langit is the greatest comforter. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, naramdaman na natin ang pag-comfort ng ating malapenoon. Sa impyerno, wala nang magko-comfort sa iyo. At dito sa lupa, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Iniibig tayong lubos ng ating malapeno. Sa impyerno, wala ng pag-ibig. Ang nandyan ay parusa at galit ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, bibigyan natin kahalagahan yung sinasabing pagbibigay sulit sa harap ng Diyos. At ito'y mapapahalagahan natin kapag tayo'y lumapit sa Diyos. Kaya may sinasabing, draw nigh to God. Ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon. Kindly po. From the book of James, chapter 4, verses 8 and 9. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Verse 9, be afflicted and mourn, and weep, and let your laughter turn to mourning, and your joy to heaviness. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8 at 9. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Dito po sa 9, kayong mga agpigati at magsihibik, at magsitangis, inyong palintan ang inyong pagtawa ng paghibik, at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung totoong lumalapit sa Diyos na magbibigay sulit ng may malinis na puso. Pumalakpak ng may kagalakan sa ating Diyos sa langit. Ang lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Welcome po sa ating beloved brother George David. Siya po yung ating kapitbahay dito sa 2nd Street pagkatapos ng Gate 3. Yung First Street dyan, rather mga minamahal, yung First Street after ng Gate 3. Napakinggan niya yung ating pagpupuri. Ang pangalan niya ay George David at siya'y nabautismohan na siya kanina. Welcome po. Welcome to the royal family of God sa ating beloved brother George David. Pinagpala po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating labas sa mga minamahal, draw nigh to God, o lumapit tayo sa Diyos. Gaano kalaga ang paglapit natin sa Diyos, may kaugnayan ito, mga minamahal, sa pagbibigay sulit natin sa harap ng Diyos. Dahil kapag hindi ka lumapit sa Diyos, mga minamahal, wala kang ipipresenta sa ating mahal na Panginoon. Walang makikita sa iyong magandang gawa dahil hindi ka lumapit sa Diyos, mga minamahal. Dahil ang paglapit natin sa Diyos, mga minamahal, ito ang magiging simulain para magsimula rin ang mabuting gawa sa ating buhay na sinasabing tayo'y mamamatay at mabubuhay sa Panginoon dahil tayo'y sa Panginoon. Sabi ng verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Pag ayaw natin lumapit sa Diyos, ang Diyos hindi lalapit sa atin. Ang ibig sabihin, kapag tinatawagan ka na ng mahal na Panginoon, naramdaman mong tinatawagan ka ng mahal na Panginoon at ang panahon na yan ay darating at darating. Yung magandang halimbawa, yung ating mahal na kapatid, beloved brother George David, yung ating pagpupuri, isipin mong makarating doon sa kanilang tahanan, sa kabilang kalye. Ang ibig sabihin, mga minamahal, pinahintulutan na liparin ng hangin yung ating pagpupuri papunta sa langit at sa kanilang lugar dahil siya'y tinatawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang tanong, ang ating mahal na kapatid lang ba ang nakatira dyan? Maraming nakatira dyan, mga minamahal. Pero mapalad sa araw na ito ang ating mahal na kapatid, ang unang tinawag ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya mapalad ang bawat lumalapit sa Panginoon. Sinasabing magsilapit kayo sa Diyos
at siya'y lalapit sa inyo. Paglapit mo sa Diyos, ang sabi, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Ang paglapit natin sa Diyos, mga minamahal, wala na tayo sa ating lumang pagkatao. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili dahil yung ating sarili, yun ang ating sinasabing lumang pagkatao. Mabubuhay tayo sa Panginoon dahil yan ang ating bagong pagkatao ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, mga minamahal, aalisin natin yung ating dalawang akala. Ang ibig sabihin, hindi natin kailangang mag-alilangan pa, mga minamahal. Sapat na ang Diyos ay tumawag sa atin at sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, makikita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi tayo kagaya ng iba. Kapag tinanggap na si Kristo, para sa kanila, yun na ang kaligtasan. Yung sinasabing, once you accept Christ as your personal Lord and Savior, tapos na. Yun na ang buhay mo. Hindi po yun, mga minamahal. Hindi tayo yung doktrina, once you save forever. Ang tayo, mga minamahal, once you serve the Lord forever. Ibig paglingkuran mo ang Diyos, magpakailanman kapag ikaw ay naligtas na para maging kompleto ang iyong kaligtasan. Kaya ang sabi rito, huwag kang magkaroon ng dalawang akala. Isa lang ang iyong akala, isa ang Diyos na ipaglilingkuran, isang espiritong nasa iyo, isang bautismo ang meron ka. Iyan ay walang iba sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 9, kayo'y magsipaghati at magsihibik, magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Dito tayo ngayon magsisimulang magsumamo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ngayon tayo magsisimulang magpakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang ang tao sa sanlibutan, mga minamahal, ay nagagalak sa kalayawan ng sanlibutan. Ikaw na pinagpalang anak ng Diyos, humibik ka, tumangis ka, humingi ka ng habag sa ating mahal na Panginoon na mula sa pagkatawag ka, panghawakan tayo ng ating mahal na Panginoon sa maraming pagsubok na ating maranasan na mananatili tayong nakatayo, walang talikuran at paglilingkuran natin ang ating mahal na Panginoon sa mamatay o sa mabuhay, mananatili ang ating mga labi ay nagsasabing purihin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil tayo ngayon ay humihibik, mga minamahal. Natatakot tayong mawalay sa mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Natatakot tayong mawala ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa tuwing na tayo humihibig, tayo tumatangis, humihingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Subalit pagkatapos ng ating pag-ibig, pagkatapos ng ating pagdadalamhati, mga minamahal, tatanggapin natin ang pangakong langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ang mga tao sa libutan na ngayon ay tumatawa. Pagdating ng panahon, sila naman ay hihibik at ang kanilang paghibig, ang kanilang pagtangis ay magpakailanman. Bakit? Dahil merong sinasabing place of torments. May sinasabing lugar ng pagdurusa. At yan ang sinasabing impyerno. At meron namang sinasabing lugar ng walang hanggang kagalakan. Yan naman ang pangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya paglapit natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, meron sinasabing racing toward the goal. Racing toward the goal, ibig sabihin, karerang patungo sa layunin. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na karera, mga minamahal. Ang ibig sabihin, nasa takbuhin tayo. Pero ito ay merong sinasabing layunin. Hindi tayo basta tumatakbo ng walang layunin, kaya sinasabing racing toward the goal. Ang ibig sabihin, itong takbuhin natin ito patungo sa layunin. Tayo ba'y naglingkod sa Diyos? Ano ba ang layunin? Gusto mo lang gumaling ang karamdaman? Totoong merong instant healing, mga minamahal. Kahit naman ako. Pumunta ako nitong may ketong way back 1989, September 27, 1989. Umakyat ako sa main entrance. Diyan ako tumayo. Walang upuan hanggang matapos ang service. Nang sinabi ng ating beloved Albert Pastor, lahat ng baguhan, pumunta sa harapan. Sa aking kasabikan, tumakbo ako sa harapan.
At na ako'y panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, yun na ang ulat huling sandali. Nararamdaman ko ang ketong dakit, dahil paghubas ko ng aking jacket, pagkatapos manalangin, wala na ang aking karamdamang ketong. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang sinasabi ko ay 1989. O di sa September, malapit na naman. Ang bilis ng panahon. July na ngayon, kalahating buwan na tayo ng July. August, September 27, 35 years na ako sa ating mahal na Panginoon. By faith, hanggang rapture, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Yung ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, wala nang pupuntahan. Wala na rin pera, mga minamahal. Kumuha na lang ng driver para ihatid siya dito. Halos gusto pa siyang iwanan ng driver niya, mga minamahal. Pero siya nagpatuloy sa pagpupuri pa lamang. Nakaramdam siya ng kagalingan. Linggo, dumalo siya, umuwing magaling ang kanyang karamdaman. Merkules, sinama niya yung kanyang asawa, may karamdaman, umuwing magaling ang karamdaman. Susunod na linggo, sinama niya yung kanyang dalawang anak, dumalong may karamdaman, umuwing walang karamdaman. Nakagraduate na yung mga anak niya, professional na, mga minamahal. Di ba? Na-enjoy natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Tayo nagagalak na totoo, hindi pala nasayang ang panahon natin na mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil lahat ng pangako ng Diyos sa ating buhay na ito ay nagkaroon ng katuparan sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At sinasabi natin, hindi tayo karapat-dapat. Totoo naman. Totoo naman, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil hindi tayo karapat-dapat, tayo ang piniling tinahabagan ng ating mahal na Panginoon at ginawang karapat-dapat sa pangako niyang buhay na walanggan. Dito pa lamang sa lupa, naranasan natin ang provision, ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Meron sinasabing racing toward the goal o karerang patungo sa layunin. Kapag tayo nakipagkarera, nakipag-unahan, dapat meron tayong layunin. Hindi lang, gusto ko lang kasi gumaling ang karamdaman. O gagaling ka nga. Gagaling ka. Pero sa iyong pagtakbo, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, pag ang layunin mo lang, gumaling ang karamdaman mo, ang gumaling mo karamdaman, babalik uli yan sa'yo. Bakit ko sinasabi ito, mga minamahal? Ako hindi naman ako kilala ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hindi pa kami magkakilala noon na ako'y gumaling. Diyan ako nakaupo, yan. Yung kulay green na yan. Yung may poste dyan na kulay green. Nangaral ng ating ginagalang war pastor, ang sabi niya, paggaling na ketong mo, hindi ka na bumalik, babalik ang ketong mo. Pagturo, mga minamahal, parang may malaking pwersa, malakas na pwersang bumagsak sa aking dibdib, napaurong ako, grabe ang aking takot, mga minamahal. Kaya mula noon, hanggang ngayon, hindi ako umabsent sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Naging absent lang ako na kayo mag-pastoral worker. Dahil hindi puro spiritual, meron kaming menial duty, sa kitchen kami, cook kami, marketing, mga minamahal, doon kami sa pastoral. Wala sa gawain, nasa pastoral, pero sa pastoral, meron pa rin kaming gawain. Ganun kahalaga. Palaging sinasabi ng ating beloved parents and the Lord, gusto mo ng langit? Huwag kang absent! Miyerkules, Biyernes, Linggo, pagsikapan mo! Ikaw ay palaging nasa gawain ng ating mahal na Panginoon. Isang pangalan ng ating beloved Lord Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, yun daw mga nagtatrabaho. Alas 3 hanggang alas 8 tayo noon. Miyerkules, dito tayo, mga minamahal. Mga nagtatrabaho, alas 5 kayo alis sa inyong mga opisina. Maglalakbay kayo patungo sa Amoranto. Dadatnan nyo pa ang awitin ng beloved Finest Choir at magmumove pa ang Holy Spirit. Malilinis pa ang inyong mga kahinaan. Mararamdaman nyo pa ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung matraffic ka, bago pa man matapos ang gawain, nakarating ka, nakatanong ka pa ng 3 beses, nakasaot mo pa ang masamang espiritu, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ipinakikita mo sa mahal na Panginoon, nagsusumikap kang makarating sa kanyang gawain. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi yun daw, every little fear, yung maliit na takot
na meron ka sa harap ng Diyos, mga minamahal. Yan ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung maliit mong takot, palalakihin ng mahal na Panginoon. Kaya takot ka mawala sa presensya ng Diyos, magpapatuloy ka. Kahit ano ang mangyari, magpapatuloy ka paglingkuran ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya po. First book of the Corinthians chapter 9, verse 24. Know you not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 9, talatang 24. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisirtakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Amen. Kay Brother Hill, tuloy sa verse 25. Sa 25, at ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyong walang pagkasira. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang masagabong palakpak. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating malapan. Racing toward the goal. Ibig sabihin, karerang patungo sa layunin. Naglilingkod tayo sa malapay noon, meron tayong layunin. Hindi lang kagalingan ng karamdaman, hindi lang pagpapala. Mga minamahal, tayo sa libutan, maraming may pagpapala. Mga minamahal ngayon, naka-freeze na. Di ba? 90 na accounts, naka-freeze. Yun namang sinasabi, mga minamahal. Ang sabi niya, long time ago, Jesus Christ was born in a manger of Bethlehem. Now, Jesus Christ was born here in Davao. O ngayon, nagtatago na, mga minamahal. Hindi ba? Kasi siya daw ang incarnate Son of God. O ngayon, nagtatago na. Wala na yung kayamanan, hindi na mapakinabangan, mga minamahal. Hindi ba? Bakit, mga minamahal? Dahil mali ang pagtakbo.